submit the following arguments in our joint commission. One, there is no grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives. They are presumed to have acted regularly and in good faith. The presumption that petitioners fail to adopt the main arguments. The second point, that we are raising our independence, that the articles of impeachment were not barred by the one-year ban under Francisco versus House of Representatives. The third is that there is no precedence between modes of impeachment. Discretion which contained to enforce the Senate rests exclusively in the House of Representatives. So by endorsing so these are the main points that we have placed in our joint motion for intervention and joint motion for consideration with our clients, petitioners in the second motion complaint, and endorsers for the second motion. You're also looking into that. But these are the main points that we raised in our motion. Don't do it for the election. Fight na ang konti ng that impeachment isa sa mga ating reserve of constitution as a way to examine accountability. Because it shows lang na meron talagang clamor, lalo na from the public, na affected na magiging resulta ng impeachment. Yeah, ma'am. Lisa. Forward na po. Para sa amin, magandang tingnan natin yung naging reaksyon mismo ng taong bayan sa ibinabang resolution ng Korte Suprema. Kaya kami naman, dinadagdag namin yung aming boses para mag-file nga ng motion to intervene and join the motion for reconsideration dun sa decision ng Korte Suprema at para maisulong na itong impeachment process at saka yung pag-imposisyon sa case na sinampa na ng mababang kapulungan. Sa ngayon, sa pinag talaga para sa malawak na mamamayan ay sa pinag-matarapan. At habang dinidelay ito, justice delayed is justice denied. Hindi pwede na patagalin pa natin pag-uusga sa malaking korupsyon na napaka, merong substantial cases para isulong yung, yung trial laban kay Vice Presidente. Kaya, let us make this plain and simple. This is about justice. This is about but we should not remain any further pag-usapin na ng hustisya sa taas bayan at isa. Okay. Ang tatlo ang panawagan ng seksyon na nihain natin dito. Una, na i-reconsider ng Supreme Court ang kanyang decision. Pangalawa, na i-dismiss yung petisyon ng Vice Presidente. At pangatlo, na i-reaffirm yung transmission ng articles of impeachment upang matuloy na yung impeachment trial. Dahil tingin natin, walang anumang nilabag na proseso ang House sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Walang due process rights na nalabag
At humihingi talaga ng accountability ng taong bayan sa issue ng confidential funds. Kaya dapat po talagang balikan ng Korte Suprema ang kanyang desisyon. Ay, grabe mga kababayan, no? Sumugod ngayong tanghali itong grupo ng Makabayan Black, no? Sanib puwersa silang lahat mga kababayan ay nandoon sa Supreme Court para mag-file ng kanilang mga petisyon to intervene at join na motion for reconsideration mga kababayan, no? Hinihiling nila dito na baliktarin yung kanilang desisyon ng una, yung ruling nila na ibasura, no? Unconstitutional yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Ito na naman sila, hindi talaga titigil tong mga grupong ito mga kababayan na hindi ma-impeach, no, si BP Sara. Hindi siguro sila mapalagay, no, or mapakali na si BP Sara ngayon ay at least may relief na, no, na tanggal yung ilang tinik sa kanyang dibdib dahil doon sa ginawa ng Supreme Court na ibasura or i-declare nilang unconstitutional yung impeachment complaint. At idagdag natin itong desisyon ngayon ng Senado mga kababayan na i-archive itong impeachment complaint, no? Although majority sa kanila 19 yung bumoto para i-archive itong impeachment complaint at merong 4 na bumoto na ayaw nilang ma-archive mga kababayan at yung isa ay nag-abstain, no? Si Senator Ping Lacson. So hindi siya pumayag doon sa sinabi or sa motion ni Senator Soto na instead of archive ay i-table daw mga kababayan, no? Parang iset aside lang muna nila habang hindi pa daw final yung ruling, no? Kasi may mga motion pa dyan sa Supreme Court, may mga motion for reconsideration pa. While waiting for that madesisyonan ng Supreme Court ay i-table daw muna mga kababayan. Pero yung majority ng mga senators ay hindi pumayag at in-archive nila mga kababayan itong impeachment complaint laban kay BP Sara. Although at first yung motion po ni Senator Marcoleta talaga ay i-dismiss, no? At pero pumayag po siya eventually na instead of dismissal ay archive na lang, no, mga kababayan. At medyo madugo nga po yung kanilang debate rin doon sa Senado mga kababayan, no? Parang 6 hours yata na nakatayo itong si Senator Marcoleta, no? Siya yung nag-privilege speech, yung na-interpellate ng mga senador mga kababayan dito sa isyong itong ruling ng Supreme Court na unconstitutional at void ab initio, no, itong impeachment complaint nila kay BP Sara. Although itong ating ilang mga congressman ay may mga pahayag na, no, na parang criticize nila itong desisyon ng Senado mga kababayan. May mga kanya-kanyang statement na po sila Speaker Martin Romualdez, itong mga vocal noon na mga congressman na talagang gusto lang ma-impeach si VP Sara at itong Makabayan Black pa mga kababayan, no, idagdag mo rin to at yung mga grupo ng mga dilawan na sumugod din doon sa Senado, no, itong grupo nila Laila de Lima, grupo nila atong Tindig Pilipinas mga kababayan at yung isang Aquino nga doon mga kababayan, no, yung apo ata yun ni dating Presidenta Corazon Aquino ang pinalabas kasi nag-thumbs down siya mga kababayan. Parang may protest sila doon sa loob ng Senado, pinalabas po sila ng Senate Sergeant at Arms, no. And speaking of Supreme Court mga kababayan, ay kagabi lang po ay kinorek ng Supreme Court itong naunang sinabi noon ni Senator Risa Hontiveros, no, itong kanyang citation or sinite na case na nag-unanimous reversal daw mga kababayan, no, nung 2008 na case doon sa Supreme Court, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC mga kababayan, na sinabi niya doon sa pag-interpellate niya kay Senator Marcoleta, no, na sinite niya na merong mga cases itong Supreme Court na unanimous daw na decision at first pero na-reverse eventually nung may motion. At kinurek po siya ng Supreme Court mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Camila Teng na hindi totoo na unanimous yung reversal, no. Na-reverse po siya pero hindi nga po unanimous yung decision. Hindi gaya ng sinabi ni Senator Risa Hontiveros, pero may statement din si Senator Risa, no, na upon checking daw ay yun nga hindi po talaga unanimous yung decision ng Supreme Court doon sa reversal ng case ng League of Cities of the Philippines versus COMELEC ata yun mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. So yun nga, no, yung sinasabi ni Senator Marcoleta na specific yung case na isa-cite niya
tinanong pa nga niya kung ano yung jurisprudence, no? Yung GR number, yung character ng case na yon, yung kung kagaya ba dito sa case ni o sa impeachment ni VP Sara na void ab initio, unconstitutional and violative of due process. At yun nga mga kababayan, ito na kinorek ng Supreme Court itong statement ni or sinabi ni Senator Risa Hontiveros noong kasagsagan ng pag-question sa kanya ni Senator Marcoleta doon sa floor, no, sa Senate, habang debatihan nila itong kanilang desisyon na i-archive at na-archive nga mga kababayan. At ngayon nga ay patuloy pa rin sila sa punta doon, no, sa Supreme Court para mag-apila mga kababayan. At sabi nga ni Senator Amy Marcos na tama lang na i-archive nila, although may mga ibang political analyst na nagsabi na pwede pa ngang buhayin, no, itong archive na impeachment complaint ni VP Sara. Pero pagbubutuhan ulit yan nila mga kababayan whether or not ibuhayin ulit nila itong case, no? At depende din kung ano yung magiging hinanat nandito sa motion for reconsideration na i-final ng iba't ibang grupo ng mga anti-Duterte, no, dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara dito sa Korte Suprema mga kababayan. So para sa akin tama lang po yun siguro mga kababayan, no, na i-archive na lang muna at sana nga na dismissal na lang para makapag-focus na itong ating mga senador doon sa mga issue na kailangan talaga ng taong bayan, itong mga batas na kailangan nilang ipapatupad or isa sa batas mga kababayan, no, kasi hindi po madali naman po yung paggawa ng batas, lalo na itong pag-address ng kagutuman dito sa ating bayan mga kababayan. Itong patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin, dapat yun yung unang i-address muna, hindi yung mga impeachment. At lalo na parating na yung mga kababayan yung budget season, no, ng 2026. Yun po yung dapat bantayan din mga kababayan, dapat doon sila mag-focus. At yung mga ginawa nila noong 2025 GAA ay sana hindi na maulit, no mga kababayan, yung mga budget insertion, yung mga missing item, yung mga blank items mga kababayan na bilyon-bilyon ang halaga. At hanggang ngayon pending pa po yung petition nila Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Sid Ungab mga kababayan patungkol doon sa GAA 2025, no. Hindi pa po nagkaroon or nagsagawa ng oral arguments noon mga kababayan. So sana ay mag-oral arguments na agad-agad itong Supreme Court na patungkol doon habang hindi pa po nag-umpisa itong kanilang paggawa naman ngayon ng budget para sa 2026 mga kababayan. So yun po mga kababayan, no, yung ating mga update kaganapan dito po sa patuloy nilang pagkontra dito sa impeachment complaint ni VP Sara na in-archive na po ng Senado at nauna na pong ibinasura ng Korte Suprema. So ano pong opinion nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.